12. And we're going to read verses 3 down to verse 11. Hebrews chapter 12. Ako mag-una na magtubag gikan 3 hangtod 11 sa kapitulo 12. Ang tulong sa Ginoo na gayon, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Verse 4. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. Verse 6. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? Verse 9, verse 8. But if you will just chasten, whereof all are partakers, then are ye vassals, and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? Verse 10. For they verify for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. And altogether, verse 11. Now the chastening seems to be joyful for the present, and painful. Nevertheless, afterward it yields the visible fruit of righteousness to those who have been trained by it. May God bless the reading of His Word. Pag-aakit kita. The gracious, loving Heavenly Father, this morning we come together as your people. Dawata Ginoo ang among pagsipa, pagdaig, pagpasalamat. Imong nakita ang among mga kinabuhi, Lord. Kapangayo kami sa kapasayuan, paghinto, gikan sa tanang lama sa sala. And let your Holy Spirit, Lord, speak to our hearts this morning through the preaching and teaching the big word. I pray that you will use your servant, Lord. Give us the understanding sa imong pulong naman at madawatan sa imong anak-anakan ang sakit ng imong Ginoo among makapita sa pagkinubuhay. For this we pray in Jesus' name. Everyone said, Amen. Amen. Napayag ka po sa pagkinubuhay. Developing endurance. Doon ay isa ka storya sa mga Indians sa Pedro. Ngayon tungkol sa duha ka baki, 2 frogs in milk. Kining duha ka baki, gigutom o silang duha, naglakaw, umita sila nila makakon. And then, nakabot sila sa lugar, kung asa nakita nila to dito sa drum, sa baril, ang fresh milk. Ang milk na sunod sa maong na drum, na dito sa mga tunga. Pagkakita sa mga bagay, siya nila itong pagkaon. Uga. Pero sa ako nato din, na lauman, so ilang itistingan primero, makahigop sila, gamit nila ang ilang dila na taas, wa sila nagtambaw, nagtungtong sila, o sa ilang pagtungtong, ang duha ka baki, na-slide. Naglangoy-langoy sila dito sa milk. O sa ilang paglangoy-langoy, according to the story, karon natagbaw na siguro sa milk, pero ang problema, ang paggawa sa baril, sa drum. Kay laong tayo ang drum,
o ang Vietnam sa ibabaw, kung saan ako nila pagawas. So they tried to swim and jump. Ilang yung pagkakabutan, bata. So sige nila langoy, sige nila uga. Ambak-ambak. Kini isa gikapoy na yung siya naman. Wala mo'y tsansa mo. Wala mo'y posibilidad na makagawas na kita niya mga drum. O gano'n siya. Kaya kauban niya, sige lang pre. Langoy lang niya. Makagawas lang kita ko niya. Kasi silang langoy na duha. Pero kadugayan, ang isa ka baki, nag-surrender. Ingon siya, gikapoy na ko. Galihan pa kasi gilangoy, wala yun talaga. Kaya kung saka sila, dalunod kaayo ang maulagram. Uga, busa, nag-inon ang yung kauban niya, sige lang, langoy lang. At na makagawas sa talaga. Pero ito nang isa pala na, kapon na ko, give up na ko. Isa kapatid ko siya yung pag-give up, nalulod na siya. Lulod siya, nalulod na siya. Ang isang kapatid na nabili na, sige, gihapon siya langoy, sige siya langoy. Yun siya muundan sa iyong paglangoy. And later on, sa sige niya langoy, mga nigala, niya na-notice na mula na gahit sa langoy. Nagtungtong siya. Diyos! Pwede na po na mo manukat o mo ambak paingon sa ibabaw o magagawas na kunyari ng ground. Kaya katong milk na iyang gilangoy-langoyan, mga igsuon, o ambak na siya, sa sige niya o langoy, sa sige niya langoy dito sa milk, ang milk na solidify, naka-break light, naka-lesson mo sa chemical change. Na ang milk, ang fresh milk, basta sige mo siya mahimong siya ng butter. O mauli ito, ang resulta sa sige, yung langoy yung ang milk, kahit mo na ng butter, so nag-solid na siya. Kundi, naka-ambak na siya. Pag-ambak niya, nakagawas na siya. Nahawa siya dito sa maunang dry. Kung sa'yo nakapasurvive sa iya, nakagawas sa iya. Kung sa'yo nakapahawa sa iya dito sa iyong problema, endurance, lahutay, siglang, lakoy lang. Endurance is to keep on going despite all challenges, hardships, and sufferings. Kanang word na endurance, ang buti pasabot niya, sige lang, padayon lang, bisan sa mga challenges, o sa mga lisod, o sa mga pagkantos. You know, in the Christian life, mga igsoon, developing endurance is essential. Sa Kristohanon na pagkinabuhi, ang pag-develop sa endurance, paglahutay, pag-agwanta, pag-antos, importante. Na naman, kung sabi mo ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7, verse 14, ingon siya diya, because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life. Lisod ang dalan nga inyong agihan aron kamo makaabot sa kinabuhi. John 16:33, nag-ingon si Jesus Christ, in the world you shall have tribulation, you shall have troubles. 1 Peter chapter 4, verse 12, nag-ingon si Apostle Peter, beloved, do not take its ways concerning the fiery trial. Nagdilaan ng mga pagsulay, ng sulayin ninyo. So, ang Kristohanon ng pagkinabuhi is traveling on a not an easy road. Ang Kristohanon ng pagpanaw, nag-agi sa dalan na dili sa iyo. That's why we have a song that says,
It's not an easy road. We are traveling to heaven, or many are the first on the way. It's not an easy road, but the Savior is near us. His presence gives us joy every day. No, no, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walks beside me, what blessed journey, and life is every heavy load. It's not an easy road. There are trials and troubles, and many are the dangers we meet. But Jesus guards and heals me, so that nothing can harm us, and smooths the rugged path for our feet. Though I am awkward and weary from travel, though I am overcome with care. Well, after this valley, when home in the glory, will rest in perfect peace over there. No, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walks beside me, and brightens the journey, and brightens every heavy load. No, it's not an easy road. So here's the message today. The message in a nutshell, the heart of the message from the text. That in the face of challenges, in living and serving the Lord, you need to develop endurance in your Christian life. Sa pagkatubang nato sa mga habit sa kinabuhi, diya sa pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan i-develop nato kaning paglahutay, kaning pag-agwanta. Right now, aron na buntag, siguro igsuon, tingali naglangoy-langoy ka diha sa mga problema, tingali naglangoy-langoy ka sa balatian, parihan ako, tingali naglangoy-langoy ka sa mga scarcity, sa mga kawalan ko, naglangoy-langoy ka sa utang, naglangoy-langoy ka sa walay trabaho, walay araw ng income, naglangoy-langoy ka diha sa lonely, sa pagkaminusara mo, sa mga discouragement, whatever hardships you want to give up, and gusto ka na mag-surrender. The message of the Lord for you this morning is endurance. Lahutay, agwanta, padayon. Migsulat ang Hebrews na igsuong dinhi sa mga Kristohan ng mga Hudyo na gusto na mundang. Tungod kay doon ay mga pagluto sa ilang
kinabuhi, tungod kay dunay mga challenges sa ilang pagkinabuhi, o gusto na sila mangundang busa ang righteous Hebrews niya nagdasig. Kinahanglan, i-develop na to ang endurance sa atong pagkinabuhi o paghalagad sa Ginoo. Look at the passage, di ba? Dito sa verse 1, 12:1, nagingaw dito ang verse na, let us run with endurance. Sa verse 3, nagingaw diya, kung consider Ginoo, endured. Verse 7, nagingaw, it is for discipline that you have to endure. Naghisto siya sa paglahutan. Sa karulahutan, hinay ng kaugaling mo rin soon. I will endure by God's grace of God. Amen? I will endure by the grace of God. Mulahutay ko, mantos ko, wagwantan ko. Nay, mamumusta sa iyo, kamusta mag-grad? Nandaghan kayo ka problema. Ngayon ka sa iyo, kabagulo mo siya na bilang nag-aantos, nag-aagwanta, nagapadayon. Kita din na daw sa akin, so dito, nag-aantos pa tanaw, nag-aagwanta pa. Pero maraming gusto sa Ginoo itudlo sa ato karon. Developing endurance. The question we'd like to consider this morning is, how can you develop endurance? Tulo. Ang mga butang na kinahanglan nito aron na develop ang endurance sa inyong ginagawa. Number 1, reflect on the crucifixion of the Lord. Aron ka makalahutay, aron ka makaagwanta o makaantos o makapadayon, pamalandungi ang kamatayon, ang pag-antos ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Tanawa rin ng verse 3 o verse 4, kung sabihin nun, for consider Him, si Jesus Christ na, who endured such hostility from sinners against Himself. Kinsa nag-antos sa pagkabangis sa mga makasasala patok sa iyang kaugalingon, lest you become weary and discouraged in your soul. Verse 4, nag-ingon diya, you have not yet resisted to bloodshed striving against sin. So ang word diya na consider, it means that it gives the idea of meditation, pamalandungin. It has the idea of calculation, to calculate, estimate, careful estimate of one subject with regard to another, in comparison. See, when you are facing or undergoing challenges, difficulties, problems, and sufferings in life, you are to direct your attention, your thoughts. Kung naakalan ng kalisdahan sa kinabuhi, yan ang tumura, imong idirekta ang imong nahuna diha sa matang Jesus, labi na sa iyang paghanto sa krus. Magnamot, ipasabot yan. Wala na natin na tao na nakaportray kung sa bangis o kung sa kalilad, kung sa kasakit ang nagiya ni Jesus Christ sa iya ang pagpalansan sa krus. More than the man na itawag si Mel Gibson sa iya ang The Passion of Christ. Grabe ang part of what he has. Tanawa, kung sa ang pagbulang-buhay niya. Siguro masubra pa ang nabiyan ni Jesus Christ. Nagibunalan siya, ang bunal dili lang ng basta na bunal na stick, katong latigo na panik leader, tapos doon ang mga lansang sa tuloy, na pagbunal sa imo, mudulot ang lansang, niya birahon, dala ang iyong tunod. Iyong panik. Di mo na bunalan siya, ikurunahan siya sa tunod, may suon, o dili tinaw,
ipasubkong sa inyo kadali ang iyang eksperyensya na muna ang pag-antos ni Jesus Christ, pagbayad sa sila sa ato sila, ang pagbunal sa iya, dalhin ang iyan na iyan na pag-antos na isulo na igala. Imagine mo na, siguro, sobrang banana na iyan ni Jesus Christ. O, sa lihan, makita mo, ang iyang unod na gapamuro, di ba? Ka-experience siguro siya sa fever, o lisod ng pagkikawa, samtang na di bulan-bulalan siya, o samtang ikunahan siya sa tulong. O niya, makita nato, ipapaskan siya sa krus, nilabihan kabukat. Kung sabihan ni gidala siya dito sa bungtod sa Kalbaryo, when he was brought there in the Calvary, makita nato naglansang sa sabot. Brutally. Very brutal. No, di na po si problema. Matanaw ng kung sa kalisod, ang iyang naagihan, grabe. Plus mga insulto, pag-BI sa iya. O dilansang siya dito sa cross sa Kalbaryo. Dilit-dalit ang iyang nabihan, mga igsuon. Very brutal na pag-antos ni Jesus Christ. Maong kadit ang the sacrifice, the suffering that the writer is trying to tell us. Napagod ninyo sa iyang pag-antos. Panahon sa inyong kalisdanan, siya ang inyong tanawon. And kung saan ang punto na isuon, makita nato dili nga dili dalhin ang kagihan ni Ginoong Hesus Kristo para pagbayad sa silot sa atong mga sala nga isuon. Dili dalhin nga inansang siya dito sa cross. Iyang mga ulot, iyang mga palit na nagisip, dili sa may tsura ng iyang mga. So, here, every time you focus looking in your suffering, the more you become burdened, down, discouraged, perhaps you are going to the point of giving up. If you are looking and focusing on your sickness, tanawin mo imong pagsakit, ang imong kawalan o imong problema, the more you become more discouraged, down, discouraged ka na hindi. But when you focus looking on Jesus, especially on His suffering, you will find strength and encouragement to know, to not grow weary or lose heart. You know why, mga Kristiyano? Because your suffering, after all, is nothing in comparison to the suffering of Jesus Christ for your sins. Mayroon ka. Kagaman yun. Wala na is kumingking na akong pag-antos karoon. Ikumpara sa pag-antos na nagihan ni Jesus Christ. You have that experience in your life. Ako na ako ginabati. Sometimes I become worried. Una ko si Jesus ko, worried. Pero maglakaw ko sa kalsada, kung nakitaw, na nakigang-kiaan, galing sa maglakaw, mas alam-alam, galing natin ginabati. Diba? Mga pati kasabot, reflect on the crucifixion of the Lord. That's what we do when we come together sa Lord's Supper. Kung ikaw sa Kristohanon na baptized believer, every first Sunday of the month, din sa simbahan, natin panahon to remember the death of Jesus Christ. We give ourselves a special remembrance, a special time to remember the
agony, the suffering of Jesus Christ experienced when He brought our sins and paid the penalty of our sins on the cross. Muna mga igsoon. And secondly, not only you reflect, in order to endure, not only you reflect on the crucifixion of the Lord, secondly, you need to remember the counsel of the Lord. Ginundumi ang tambag sa atong Ginoo. Sabihin mo diya sa verse 5. Let's read all together, ready to begin. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. Pag-abot sa versikulo 5 ng Pinoy, gisumpay niya, you have forgotten, nakalimot ba kamo sa tambag, sa encouragement, which speaks to you na nagasulti sa inyo, inyo ng mga anak. And then, he quoted Proverbs chapter 3, verse 11 and 12. Quotation na he gets in Proverbs, he quotes in the Old Testament, my son, do not despise the chastening of the Lord. Do not despise the chastening of the Lord, or be discouraged when you are rebuked by Him. What caught my attention on this section when I spoke about it? Within 3 verses, sa tulog ang versikulo, 6 times i-repeat ang word of the Son. That's from verse 5, verse 6, and verse 7. Ikapulong, sa tulog ka versikulo, kapulong, ibalik-balik ang word na Son. See, ang word na Son or sons, a son is a child who had a familiar relationship to a father with both privileges and responsibilities. Anak. Usaka, bata na dunay family relationship, ganito sa iyang unahan, may pribilehyo na siya, may responsibilidad po na siya, kaya anak na siya. And one of the greatest blessing, o ang pinakadako na panalangin na hitabok sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, is when we became sons and children of God by adoption. Amen? Have you ever realized na mauna yung pinakadako, butang na hitabok sa kinabuhi? We become a child of God. Adopted by adoption. And we know kung saan ang adopted child. Adopted child is somebody who belongs to another family. Nga imong gisadok. Dili siya imong anak. Apan gisadok siya o gihimo nimo siya nga anak. Mao ka na kita kay ninyo ng Biblia sa John 8:44. Mga anak kita ni Satanas. We were children of the devil. When we were born into this world, we were born sinners. O tulad sa atong mga sala, anak kita sa Diablo. Aba nagingunan, John 1:12, nagingun diya, nahimo kitang anak sa Diyos, kaya sa pagtuo, pagdawat ka ni Jesu Kristo, na atong ginuo o nanuluwas. Kung nagingunan, Romans 8:15, for you did not receive the spirit of bondage against fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. See, mga higala, the most important question that will ever be asked to you, Maokani, are you a child of God? Anak ka ba sa Diyos? Siguro ang pastor maybe, siguro anak ko sa Diyos. Kahit uutang ako gusto, o ano ba siguro ngayon ng pastor, dili ko sigurado kung anak magiging ko sa Ginoo. Kung niya ka karoon na buntag, higala o igsukon, na wala ka kasiguro whether or not you are a child of God, meaning yung buntag, please, ayaw pagulit sa inyong balay. Kung dili ka makatino sa pag-ampo, pag-ampo na Ginoo luwasa ako sa aking pagpapasasala. Ginoo, mutuo ko na si
si Yesu Cristo mao nga pakamatay sa nagpalansong sa cross para sa pagbayad sa sinod sa aking sala. Akong binunsulan akong kasala. Kung dawaton nato si Jesus Christ, hindi sa akong kinabuhi. Ingon nga akong binunsulan. Kasama yung bitaw sa akin. Dili sa reliyon, dili sa simbahan, dili sa mayong buhay, pinaagi naman sa pagtuog ng Kristo o pagdawat kanya inyong dinimong gidong manluluwas o sa pinaka-importante, siguruhon mo yun. Ang nga ikaw o sa kaanak sa Diyos, na when you are already sons or children of God, we became recipient of the Father's love and care, which among other ways, He demonstrated by disciplining us to make us better and improve. Mauunod na galing kung anak ka sa Ginoo. Kaya kung anak ka sa Ginoo, recipient, makadawat ka sa iyang pagpalanda, sa iyang pagmahal sa atong kinabuhi. Among other ways na paagi sa pag-demonstrate sa iya kung padili sa ato mga Kristoano, pabalutan ko sa pag-disiplina sa ato so that we become better and improve. Ay sa estudyante, elementary na student. So, wala siya siguro na maninuod sa iyang pag-study. Siguro, siguro siya dula, iyagado, gamay. Kung saan din sa iyang tatay. Ang dili na akong improve ang pinunggado na ay mabunalan. Na ay mabunalan dito sa bata. So pag-ato sa bata sa school, nag-ingon siya sa young teacher, yun siya, Ma'am Susan, I don't want to skate, hindi ko gusto lahat na kung but my dad said, if my grades don't improve, someone's going to get a spanking. Sa na siya din, yung teacher. Di nakahadlok ko na, pero naging mo na akong tatay, kapag hindi mag-improve akong grado, na-apil dahil magunalan. Kung ikaw siguro teacher, hindi niya, teacher, ano magunalan? Una ang tuyo sa Ginoo sa pagdisiplina sa atin. That's why when we are disciplined, it is not joyful, but painful. And we are prone to get discouraged and give up. That's why the Lord has counseled. Itambagan ka sa Ginoo. I-encourage sa Ginoo. Ayaw pagka-discourage. Ayaw pagka-alya, pagka-dalawag ka pag-disiplina. Pag-disiplina, ako i-explain further sa point number 3. When you are undergoing challenges in life, not only you are to reflect on the crucifixion of the Lord, but only you are to remember the counsel of the Lord. The counsel of the Lord says, do not be weary and discouraged when you are undergoing the chastening of the Lord, discipline of the Lord. This brings us to number 3. How to endure, how to develop endurance. Number 3, realize the correction of the Lord. Realize the correction of the Lord. Realize it means understand it clearly. Kung unsa din ang pagdisiplina sa Ginoo, kanang word discipline to many, labi na sa mga children, grade 9 pupils, kanang word discipline. Negative, hindi kaganahan ng discipline. Disiplina ka sa akong papa, mama. Disiplina ba kaya ka sa teacher? Kung disiplina ka rin ng panahon sa this modern days, dahil na ang iyang connotation, negative. Pero niya, yan may so. We need to understand this. B.C. Newton said, all suffering, whether it is a consequence of our sin, or simply the product of life, is the discipline of the Lord.
antos. Whether nag-antos ka tungod sa consequence sa atong sala or simply the product of life, bunga lang sa atong kinabuhi, tanan na pag-antos, disiplina sa Ginoo. Look at this. The discipline of the Lord is not punitive, but corrective and formative. Ang disiplina sa Ginoo dili na naaging panisan ka na iyang implementar sa imo ang iyang justisya o ang iyang kasuko. Kaya ang kasuko sa Ginoo bakod sa sala, ato nga sala, bayad na dito sa cross. So ang disiplina sa Ginoo igsuon kung whether unsa na klase na disiplina, mga pang-antos is a form of God's discipline, corrective and formative. We're going to understand that as we continue here. In the cultural context na igsuon of the time sa panahon nila, sa pagsulat ng mga bersikulo, discipline was seen as necessary part of education and character development. Kinahanglan ang disiplina. Kung mag-eskwela ka, kung mag-eskwela ka, or mag-grow ka, part na ang discipline. Part of education and character development. Niya ang ingon sa Hebrews, verse 6. Let's read. All together begin. For the Lord disciplines the one He loves and chastises everyone who He receives. Kung sa makita na ito ang verse, that God's discipline is an expression of His love and care, not His wrath. I mean, kita usahin mga parent na disiplina nato sa mga bata na tungod lang sa akong kasuko. Tungod lang igisapot ka na bunalan ng bata. Napabay-garapan mo ng karoon. Kaya doon na kayo problema sa balay, disiplina, nasuko ka maayo sa isa ka bata dito sa trabaho o sa imong kauban sa trabaho. But no, when God disciplines us, it is an expression of His love and care. Kung ginidisiplina ka sa Ginoo, uy, alam mo na akas Ginoo. Abi mo, pagkita nito, sa mukha nito, ikastigo na magpupos Ginoo. You do not like God's love, di ka maganahan sa buka sa Ginoo. Expression mo sa iyang pagiguma sa iyo. Another verse, verse 7. All together, ready to get. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there of his father does not discipline? Verse 8, ready to begin. If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. So, sa pagmuna-muna ng kita kaya, it means nga discipline certifies that you are indeed legitimate child of God. Amen? Pasalamat din at naatay ebidensya o pruiba na anak niyo po sa Ginoo. As we are undergoing sufferings, form of God's discipline, iyang pagpaila na kita mga lehitimo mga anak sa Diyos, ang yun, legit, you are not illegitimate child. Sabi niya siya, ibasa na po na, ang disiplina mo sa Ginoo, na pamatuwa, hindi ka mong anak sa gawas. Isa na gawas. Hindi ka mong illegitimate. Anak yun po sa Ginoo. Now, we go now to verse 12, verse 9 here. All together, ready to begin. Besides this, we have earthly fathers who discipline us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father's skills and me? Tanawa, doon namin mga tatay na
nagdisiplina sa inyo o girestituhan ninyo ang inyong mga tatay sa ilang pagdisiplina ninyo. Dili ba na kita, naging mga anak sa Diyos, magpasakot sa iya, magpailalong sa iyang pag-edukar, pag-disiplina sa atong kinabuhi. Mga ninyo dali. Verse 10, nahilulungan ako. What we're seeing here on this verse is this. Loving discipline is both tough and tender. Hindi dalawin disiplina ka, kastiguro ka. You all have experiences with discipline ako sa inyong mga tata. I have also experiences which dili na ako malintan. Didisiplina ko sa mga tatay. Kabalo ko sa inyo, istorya na ako sa inyo. Sa isa ka Sabado sa buntag, ikan buntag, na City Resort, nagdula ko ng tennis, invite ko sa akong amigo. Dula ka tennis, so, high school ako. Dula ka tennis. Akong papa, nag-duty ang gabi sa pag-guardia niya. Nagihan ko, alas 8, alas 9, saan bataan niya? Nagdula ko na din. Kahit ang rule sa balay, pwede magdula, pero kailangan humanong ang assignment, ang trabaho. Simple. Kung yan ay pagkabot sa akong tatay sa balay, kaya ang mga plato ng dinayog man, wala na magasan, wala na kapalinuhin, ang trabaho ng assign sa ating pagkakita sa ating papa, ang mga plato na display, wala husog, wala yung balay. Kaya ako dito nagdudula, iapas ko dito sa pinesto. Paulit. Wala, wala ang papa ng Christians ko. Paulit ko. Nanong nagdula ng kapag-teles na wala pa man yung assignment ka rin, trabaho, tanawa mga plato. Ato na ito sa hugasan, pero dili ko malipayon sa akong paghugas na nagsuot tingnan naman. Ako yun na ang dulat ng tennis. So nagahugas ko sa plato, pero akong siguro na taas. Pagkakita sa aking tatay na nagabulbul ko, na nagahimo sa akong trabaho, wako kabalo, igawas niya, ibalik o sanang sa kamuting kahoy, kung wala may lumayan na ng bukto. Pagkaroon, di ato ko sa kusina, sampol ko na ako, i-baseball bat ako ng pera. Boom! Malaking kasakitan! Pagbili na ako ng kapa. Pagtataw na ako ng kapa, nangulang siya. Basta kayo sakit na kaya ako eh. Dagal ko, pagdagal ako, sundan niya ako. Ikaw kaya lang nila kayo. Piniro ako na, nila sa ito. Ikanong ako na, nila ka sa wala. Ambak ko dito sa may bangon kayo. Muto pa naman, kalot niyo. Bangon para sa silat. Ambak ko dito. Gigi ko diyan ko sa kubang, pasakal ako ko. Sakal ako dito sa taas. Pagsakal ako sa taas, pero pag-abuman nila kinaya akong mama, sakto na, tama na. Isa lang sabi ng mga nagkampi sa ako. Hindi mo na ng papa, masalamat ng mga kay akong ibunal sa inyo sa ngalan sa kamuting kahoy. Kaysa ako may bata, gagawin ang ginabunal sa sama sa bayabas. Sakit ko nila na, ay, nakarada rin yung makuha. Roman Diyo, tawag ko niya. Dali na, dali. Storya rin. Anak, nanong na, hindi ko nalang ka. Kulog ba kulog sa plato? Turuan pa na. Dili. Dali. Iyak ko kay Pasaba. Iyak pagkaroon, asa na tulang pa. Asa na tulang at aking sa tulang. Pulang-pulang. Dali. Iyang dihaplasan ng bigkasin. King samot ka. Kung nakita na ako dito, na-experience na ako ang tap, ang tender, tap
sa tender, kaya yan kung ipatawa, matulog na, nagplasan ko yan. Wala kang magdulong sa aking tatay. Kaya kung nilingon siya, bunalan ka, nilingon ka. Wala kang panilang ito karon, kung niya panihapon, wala panihapon, dito ka matulog sa gawas. Pero yung sa ito, top and tender, mga parents, combination, timpla sa top and tender sa pagdisiplina, kita natin din. Look at verse 10, first verse 10, second to the last verse 9. Kung saan mo? Ready, begin. For they discipline us for a short time as it seemed best to them, but He disciplined us for our good, that we may share His holiness. Ang makita natin din ang mga igsoon, bitawan ako, verse 11 pa. Ready, begin. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the visible fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ang ato makita din ang igsoon, the purpose of discipline is for our own benefit. Ambot, usahay disiplina ka nato, mga dinikanan siguro sa ilang pag-disiplina, pero ang dinikanan ng disiplina kung saan lang nagsilder pa nila mo. Kung kasabtan, kung mabulan, dili ka man kayo magbibigay sa atong anak. Okay? Ang atong disiplina karon, dili na bibigay. That's why ang gobyerno nagbawal na sa pagbunan. Pero sa Biblia, inaangwan ang pagbunan the right way. Bunan ang pagbunan. Bunan dito, kung saan ang bunita, hanger, ruler, wala, sa niya, binugha. Dili na mga kasi na pagbunan, doon ay pagbunan na. Ang sa'yo yung ibuha, kung niya ang sa lugar mo, ano na, kapag siya, ako na akong tatay, nag-grabe ko ito, siya, pero nag-lesson ko ako. Grabe ko ito, nag-disbol ba? Akong binaay, nag-disbol ko. Pero na-lesson ko. Pero, una, nimo, di ka man kaluya kung i-disiplina ka sa Ginoo, kaya ang purpose niya na para sa inyong kayuhan o sa inyong benepisyo. Kung saan purpose sa pag-disiplina sa Ginoo. Now, proving, purifying, preparing, perfecting. Proving ang pag-disiplina sa Ginoo na prove when ikaw anak niya. That's what we have read kanina. Purifying, aron pagkuha sa dautan, sa sala na naa sa ato. Ingon sa Proverbs, spare the rod and spoil the child. Tapos sabi lang na, yung mga na, ayaw disiplinahan. But sometimes na ay over-discipline, under-discipline. Dili dapat dili sa duha ka extreme, dapat dahil sa tumak sa tama-tama, over-discipline. Sometimes we close to over, sometimes we close under, and under, alam na sa akin, patuhan na siya dito, kailugan na kailuyo. Sa amo, kailugan na, walang disiplina. Over-discipline, katutong. Grabe. Purifying. Maulit ang experience ni Apostle ni Job sa Old Testament. Nakaagi siya sa mga grabe na pagkantos. Towards the end, si Job, when I am tried, I shall humble as gold. Pahiya sa bulawan ng blue torch, kalayuhan para ang mga impurities, mga tangkang, mauna ang dinahil mo sa disiplina sa pagkinabuhi.
Preparing. Naan na ang words sa verse 11. Training. Pag-train sa ato. Mga laymen ka, tanda-tanda na siguro karon sa mga pastor. Naliyan na ng wali pastor, kaya maaway na si Pacquiao. Si Pacquiao, sa iyong pag-training, isa sa mga nakita na po, na pinala ko, gapabunan siya, na stick. Gamay-gamay, katumak lang ng bukol. Bunalan ng stick. Dire. Ganun na. Preparasyon na niya, kaya kung dito na sa rin, mas kusog pa ang tinong mo, anak, may ikong sa iya. So, kailangan i-prepare niya yung body. Na mo absorb kung sakit yan, bunal-bunal yun. Mga nakakabisipan pa ito. So, ginapahagi ko sa inyo sa mga sakit ito. Prepare sa ato sa pag-alaga sa inyo. Sa buluhaton, Marian Bianda para sa ato. Disiplinahan ka sa inyo. Perfecting. Ang paghimpit sa ato, kaya sana, discipline is meant to produce righteousness, holiness, and peace in our lives. Kung nang gusto i-produce sa Diyos at kinabuhi, pagka-Diyos noon, pagkamantaro, kalinaw din sa atong kinabuhi, it helps us to become more like Christ and to live in a way that honors God. Wow! We do not like discipline. It's painful. We look at it as negative. Daghan mga bata, kasukan. Disiplinaw sa mga bata, kaya marunong mga bata na iwan, naghiko. They don't like to be disciplined. But look, when you are disciplined by your father or your mother, look at the purpose. Ang purpose is for your own good and for your own benefit. Pag ang mga nanay ka ay makakita, nagilid na ayaw ang atong ibuhat, nagilid na kaayo sa ato ang kaugmakon sa atong pinabuhi, mahal-disiplina sila sa ato sa mga modern pinaino sa ito. May isang speaker sa graduation, engineer siya, alumni siya dito sa among eskwelahan sa Banford Elementary School, Banford National High School. Kung sa iyang pag-address sa mga estudyante, tingnan niya, siya din he is one of the alumni sa mga eskwelahan. Nahito ng successful professional engineer. So siya din vice speaker. Engineer po na. Sa iyang pagsubi dito, karoon sa ikuha niya nilang iyang nagpingon siya sa mga estudyante. The belt of my father made me an engineer. Ang bako sa akong tatay, kayo mo sa akong engineer. Kaya kung dili pa sa pag-disiplina sa iyang tatay, nagbiguligoy lang siya. Kaya ito din buguyan ng kundiyan. Because of the discipline of his father, nahimo siya ng engineer. Discipline is not joyful but painful experience. But we should not be negative, positive, knowing it is for our betterment, para sa atong kayuhan. Romans 5:4 na ginoon, endurance produces character, and character produces hope. James 1:12 na ginoon, blessed is the one who endures trials, because when he stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Look at this. Endurance will result in character. Maayo na kinayahan, maayo na pagtasan. Endurance will be rewarded with a crown. The Pastor James will be rewarded with a crown. When God disciplines, kung disiplinahan ka sa Diyos, we should not be discouraged, but we should embrace and endure it as a necessary part of our journey. Salamat sa inyong pag-disiplina. Doon na isa sa akong maestro, dili ka na nasa picture. Si Reverend Roberto Itiliano, Sir Itiliano.
Kung na tao, pero sa iya pag-edad na nakita na mag-agi siya, na siya problema sa tingin, most probably rayuma o arthritis. Matod pa niya sa inyong testimony, daghan ng mga doktor ilatuan na maghihapon ng arthritis. Siguro mga bilig lang, pero kabalik-balik. Na siya amigo na Kristohano ata dito sa Panay. Si Utod Biro, ata na siya. Pastor na siya sa mga nitibo. Amigo sila. Sa ilang pag-istoryahan ay hindi namangkot si Serpiana. Utod, basit ko na tambal ka mo dito. May bulog ka mo dito sa bukid. Dito sa Inyuhang Lasal, ada ako ba niya, magamot ba, katambal ang sakit sa pikirin, siya na, upod ka dito sa ako, gidala niya si Robert, siya ako maestro dito. Di pag-abot niya dito sa mga atak, di pagmutanan niya, upod, asa na, tambal sa akong arthritis. Siya muna na ay dapon, ay dapon, gakad sa iya. Asa na, makatambal na niya. Kung sa atak, yun siya, Pastor, ang tambal ka ng inyong arthritis, sakit sa tigil, ang tambal ka na, sa inyong gil. Siya kung saan lagyan na, kagaya po siya, antos. Ang tambalan ng Pastor, ang banta. So, binisitahan sa tao, antosin o agwantasin. Mga tambal mo, antosin o agwantasin. The whole idea is develop endurance. Hindi mag-develop ng endurance pag-lahut, pag-agwanta, pag-antos, pagka-mapinadayon. Kung hindi ka makaagi sa mga kalisdahan, but look, all suffering, tanang na suffering, form of God's discipline. And remember, God's discipline is not hunting, but corrective and formative. Gusto sa Ginoo na iporma sa atong kinabuhi, kung naatay sakit, naatay problema, minuktok mo ta, Ginoo, minsan minsan gusto niyo ma-learn niyo na ayaw saya na ang disiplina sa Ginoo, ayaw saya na ang mga pag-antos kay kanang gidugod, i-allow sa Ginoo makabot sa Ginoo sa maayong katuyuan for your good and benefit. Amen? That's why, how can you develop endurance? Number one, you need to reflect on the crucifixion of the Lord. Mas grabe ang nabihan sa Ginoo. Kaysa ibo ang pagantos, kapag gamit ang nababa sa Ginoo, pamanandong yung pagantos. Number two, remember the counsel of the Lord. Tingnan ang Ginoo, do not be weary and become discouraged when you are undergoing the discipline of the Lord. Number three, realize the correction of the Lord. Sabda ang pag-correct, pag-badlog sa way sa Ginoo sa ating pag-aambot kita. Heavenly Father, salamat po Ginoo sa pagtulog sa iyong pulong at pagkakado. Too many times, Father God, that we are surrounded and bombarded with so many challenges, problems, whatever ways to sometimes we take a beating up. Kapag ikaw na mensahe sa amin, ang tanan, pinagdugod mo, dito mo sa pagkinabuhi. Hindi mo ang dahil mo pag-disiplina ng namin. Aron kami maka-learn, aron kami Ginoo maka-kinabuhi, sumala sa inyong pagkinabuhi. We pray, Heavenly Father, that you will bless this message in the hearts of your people. Hindi ang toko, mga
kayo sa unang natinali na katubang sa mga palistahan ng Panginoon ng pagkantos. Inaawat ipiniliman po ng mga mahal ay pakiksulti nila sa pagkakasikas ng buhay. Sabta namin, ikaw ang Ginoo o Amahan, at iyong mga ayong tuyo, hindi ka na para sa ikapusan. Kaya kung hindi naman ka ng karoon, sa kasimba ka ng karoon, pinaapi sa mga operates, ipahaling Ginoo, ang iyong pinupilo, pagpanalagin, kaya sila yung curry, sa iyong mga anak kung ay magpayong kasing-kasing sa pagsuporta sa iyong buhay. And nabasa ko rin, hinimayan ang gawin kung naagis ng mga operates sa iyong buhay. That is we pray in Jesus' name. Amen. Ako,